This month ay meron po tayong bagong tema at ang ating pong tema ay training and equipping. And nakita namin ni Pastor na sa training and equipping, it has to start at home. And sa bahay, mayroong nanay, tatay, mga anak na kailangan ng equipping and training. Pero nakakatuwa ang Lord, no? Kapag ang nanay ay nanganganak, lalo na yung mga first-time moms na nanganak, hindi naman talaga kayo nag-enroll sa isang klase, mothering class. Di ba? Pero natutunan nyo kasi naranasan nyo. Natutunan nyo mag-alaga ng baby, kahit first time, dahil naranasan nyo na, ito na di ba? Nabulaga ka na, may baby ka na. So, aalagaan mo na siya. So, aaralin mo na kung ano-anong tanong gagawin mo sa mga nauna sa iyo mga expert hanggang sa maalagaan mo ang anak mo ng maayos. Thank God for that. Pero habang buhay tayo, we are in a learning journey. Amen? Pakisabi sa katabi mo, habang buhay ka, may matututunan ka sa Lord. Amen? Sinong natutuwa buhay ka pa? Amen. Di ba? We don't waste our time na lagi tayo nagmamaktol at nangihinayang sa mga bagay na nawala sa buhay natin. Because every day is a chance to learn from our mistakes, from our limitations, and from the word of the Lord. Amen? Every day is a chance to be new. Yung pagbabago natin nung na-born again tayo, huwag ka mag-expect na yun. Every day, the Lord is changing us. Amen? Pero nasa sa atin yun, if we will allow the Lord to change us. So the change has to start in the families. Amen? So, ngayon, pag-uusapan natin ngayon, mga magulang at ang mga anak. So, ang title natin is, Fragile, Handle with Care. So, I looked sa dictionary kung ano yung fragile. Pakisabi sa katabi mo, breakable. Easily broken. Easily damaged. Babasagin. Madaling mabasag. Madaling, pakisabi sa katabi mo, maapektuhan. Madaling masaktan. Hallelujah! Amen? So tayo yun Kaya nga namatay si Jesus. And we need, alam nyo, kanina nagme-meditate ako sa Panginoon. In my mind, nagpe-pray ako. Na-realize ko, ang kinakatuwa pala ng Panginoon sa atin is yung umaamin tayo sa kakulangan natin at excited tayo to learn from Him. Naiinis pala siya kapag nagmamarunong na tayo, nagbibida-bida na tayo, na kaya na nating lahat. Na marunong na tayo sa buhay. Na pabibo tayo. Amen? Ang gusto pala ng Panginoon sa atin is parang bata na, parang sponge, na laging, Lord, ano yung learnings ko ngayon? Di ba? Ano yung gusto mong sabihin sa akin ngayon? Excited tayo to learn. And marami tayong mga karanasan na talaga namang we are being broken. Amen? Nababasag tayo, naapektuhan tayo, nasasaktan tayo. At ang pinakamatinding sakit daw ay galing sa mahal mo. Diba? And love is being built first in home. Kaya kawawa yung mga bata na bunga ng rape. Kawawa yung mga bata na lagi nag-aaway ang magulang habang lumalaki siya. Kasi home should be the perfect place para ma-build ang love. Amen? Pero kung walang ganun na nabibuild sa home, kawawa. Ang patutunguhan ng mga batang ito na lumalaki sa ganitong setup or atmosphere is mapapahamak sila. Kaya every children are fragile. Sino dito hindi ka nagsimulang anak? Sa mga magulang, hindi ba kayo nagsimulang anak?
Lahat tayo ay nagsimulang maging anak. At kung tayo ay magulang, may hugot tayo kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Right? Pakisabi sa katabi mo, kaya ka ganyan. Ganyan ka pinalaki. Amen. Lumaki naman. Ba? Lumaki naman. Sumobra nga eh. Ay, natanggal yung aking... Okay, sumobra nga yung laki. Okay, sige, let's go. So, ibig sabihin ng fragile, very sensitive, hindi natin kaya, but thank God, we can come to Jesus. Merong storya sa Bible, sa Matthew 19:13-14, sabi dito, may mga taong nagdala ng maliliit na bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Pero sinaway sila ng mga tagasunod ni Jesus. Saan gugulo nyo? Lumayo nga kayo kay Jesus. Saan gugulo nyo? Inistorbo nyo si Jesus. Parang ganun yung setting, no? Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag nyo silang pigilan. Dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. So yung mga bata lumalapit kay Jesus, pero sinasaway. Bakit? Kasi makulit ang mga bata. Pero sabi ni Jesus, wag. Hayaan mo sila lumapit sa akin. Amen? English. Then people brought little children to Jesus for him to place his hands on them and pray for them. But the disciples rebuked them. Jesus said, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this. Okay? To such as this. So, kingdom of heaven belongs to such as this. So, ibig sabihin, huwag nating sasawayin, bata man yan, matanda man yan, kahit na anong edad na lumapit kay Jesus. Amen? Kasi kapag lumapit ang tao kay Jesus, kahit bata pa, may blessing na matatanggap. Kasi si Jesus yan eh. Amen? Perfect. Amen? Perfect ang Panginoon. So, huwag nating hayaan ang mga bata. So, paano ba nangyayari ito? What we practice today becomes the practice of tomorrow. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yan na yung gagawin mo bukas. At sa darating na panahon. Kasi yan na yung body clock mo. Yan na yung nakakasanayan mong gawin. Di ba? Kaya papunta ka na doon kasi yun yung lagi mong ginagawa. What we give importance today will become the values of tomorrow. Ano yung pinapahalagahan mo? Yan ang magiging values mo. Kung pinapahalagahan mo na lagi kayong may party, lagi kayong may party. Gagalingan mo yan ng gagalingan. Ang pag-o-organize ng parties. Kasi, yun yung pinapahalagahan mo. So ngayon, nagsulat kayo, mag-notes kayo, ano ba talaga mahalaga sa akin? Yung pag-iisipin mo, sa masusing pag-iisip, mapanuring pag-iisip, tatama mo, ayusin mo. But hindi, kailangan magpakatotoo tayo. Ano yung nangyayari sa atin? Kung ano yung madalas nating ginagawa, yan yung pinapahalagahan natin sa buhay. Amen? Kunyari, sa bahay, kapag maraming mga figurines, tapos bawal galawin, baka mabasag, mahal, ibig sabihin niya ng importante sa'yo. Diba? Imagine mo, bawal malikot dahil may mga figurines kang mamahalin. So nasisira yung malayang relationship dahil sa mga mamahaling gamit sa bahay. Is it worth it? Minsan ganun, no? Meron tayong pinapahalagahan na hindi naman mas mahalaga. So ano yung binibigyan mo ng importansya ngayon? Paki-check. Magkaroon tayo ng evaluation, no? Kasi nagiging values of tomorrow natin yun. Doon na tayo papunta lagi eh. Kunyari, importante sa'yo, kumita ng dollars. So gagawin mo ang lahat para makapunta ng Amerika o ng mga bansa na nag-earn ng dollars. So that is important to you.
What is important to us? The Lord is asking us, what is really important to you? That's what you value. That's what are you going to value in tomorrow, in your tomorrow. What we value today, in the homes, in the church, will bring the culture of tomorrow. Kung ano yung binavalue mo ngayon sa bahay, sa simbahan, yan ang magiging kultura natin sa kinabukasan. Amen? Binavalue mo natin minsan ay yung mga magagandang mga damit, mga magagandang mga uso ngayon. 'Di ba, mga artista. Sometimes we value mga artista. Kaya pag yung mga artista ang nag-TikTok, patok. 'Di ba? Kaya tayo ay napapa-TikTok din. Wala namang masamang mag-enjoy. Pero tingnan mo, baka yun na yung nagiging values mo. 'Di ba? Ano pa, may mga times ang values natin, competition eh. 'Di ba? Meron tayong laging gustong patunayan. Kaya lagi tayong, meh, 'di ba? Laban, 'di ba? Kasi merong ganong espiritu, kasi yun yung values natin. Kaya yun yung nagiging kultura natin. Amen? So tingnan natin. Alam niyo ba na sa Amerika, may kakwentuhan ako, na kasi dito sa atin, nakakita kasi kami noon, nung ako'y full-time pa lang sa church, nasa Pasay pa kami noon, na madaling araw, may nakita kami doon, mga 2 a.m., may nakita kami sa labas. Kasi along the highway lang po yung church natin dati sa Pasay. Nakasilip kami doon nasa third floor. Nakasilip kami ganun, may nakikita kami mga nagdadamang naka-black hood. Noong time na yun namin, hindi pa masyadong uso yung mga black na mga jackets na may hood. O kaya robe na black. Hindi pa yun uso nung araw. Nung time namin, pag may mga ganun na gumagala sa kalsada, ang tingin namin doon satanista. O kasi hindi siya normal na nagaganap. Pero may nakausap ako na citizen siya sa Amerika, sabi niya, sa Amerika, normal yan. Normal yan at pinagmamalaki nila that they belong to the Church of Satan. Yes, they are proud that they are Satanists. They are proud that they are atheists. They are proud that they are agnostics. Proud sila that they don't believe in God. Kasi nga democratic country. 'Di ba? Lahat. Malaya ka. So, alam niyo ba na ang founder ng Church of Satan is Anton LaVey? At sabi nila, yung kanta daw na Hotel California is inspired sa history ni Anton LaVey. 'Di ba? You can check out anytime you want, but you can never leave. 'Di ba? Yun yung kanta nun yung Hotel California. So, nung inaral, kasi po nung estudyante po ako sa PWU, those were the days na nagbabackmasking po. May ministry po yung Maranatha na nag-project po sila lagi ng backmasking. So, nagme-mission sila na may mga equipment silang malalaki para i-backmask yung mga songs, mga worldly songs. At nung binamakbas na yung Hotel California, para ang lumalabas dun is, I love Satan, Satan is God. I love Satan, Satan is God. Yun po yung lumalabas dun sa backmask. Pag binagalan, tsaka mo lang maririnig yung words. Yun yung mga kanta. May mga, nakalimutan ko na po yung ibang songs na binabackmask. Yung Another One Bites the Dust. Nung binakmas po yun, marijuana po yung lumabas na words. Another one bites the dust, yun. Diba? So, yung marijuana po yun, yung binabanggit po dun. Nung binakmas. So, talagang, antindi nitong mga missionary teams na to, no, sa Maranatha, na talagang they bought equipments para maipakita sa amin na may mga hidden messages yung mga
songs, mga worldly songs. At yun nga, yung Hotel California, inspired po yun ni Anton LaVey kasi nagsimula po siya ng Church of Satan. And meron po talagang ganun, Church of Satan. And they are practicing witchcraft. Sa Baguio, may tinatawag silang white witchcraft. Ang tawag po nila doon ay Weccan. Yung Weccan po ay may school. Kasi sila daw yung mga white witches. Hindi daw sila nanunumpa sa tao. Mababait daw sila. Hindi daw sila pumapatay through spells. Diba? Kung nagagamit lang daw sila ng powers nila. Yan, pero hindi daw sila pumapatay ng tao. Whatever it is, that is witchcraft. Amen? Sa Baguio po, merong mga ganun. So, ibig sabihin, hindi lamang America or London ang meron Church of Satan. Kasi London talaga original niyan. Hindi lamang po yun ang meron, kundi, kumbaga, hindi intentional, pero dahil hindi naniniwala sa Diyos, papunta na rin po sa ganong mga beliefs. Alam niyo ba, merong sinabi si Anton LaVey? Antindi eh. Sabi niya, I thank the Christian parents. Sabi niya, pinapasalamatan ko ang mga Kristiyanong magulang for allowing their children to worship Satan at least once in a year. Kailan nangyayari na wino-worship si Satan ng mga anak natin? Once a year. Halloween. The Philippines celebrate Halloween also, kahit hindi naman talaga originally galing sa Pinas yan. Pero Philippines celebrate Halloween. So we do not celebrate Halloween. Sa mga magulang, it's not yet too late to change. Sa mga anak, be grateful to God. You have all the time para ayusin yung future nyo. Para ayusin kung ano man yung mga mali nyo. Mas konti yung mali nyo kesa sa mga magulang. Marami na silang nagawa eh. Pero hindi pa rin yun too late. Amen? Because the grace of God is for everyone. Araw-araw, binibiyayaan tayo ng Panginoon ng bagong pagkakataon. And that's good enough. It's good enough to hear. Amen? Young people, you should be the model of love to the youth of this world. Tayong mga young people, kayong mga young people nasa church, kayong mga believers, Christian young people, dapat maging modelo tayo ng tunay na pagmamahal sa mga kabataan. Wala namang masama sa self-love. Diba? Kaya lang, iba ang pakahulugan ng mundo sa self-love. Diba? Iba ang pakahulugan ng mundo sa self-love. Kaya, mag-ingat din po tayo. Sabi sa Proverbs 15:5, a fool spurns a parent's discipline, but whoever heeds correction shows prudence. Sa Tagalog, hindi pinapansin ng taong hangal. Ano ba yung hangal? Mangmang, walang alam. Ayoko sabihin yung, toot. Yan. Sabi, ang pagtutuwid ng kanyang ama. Hindi daw pinapansin, deadma lang. So pagka deadma daw yung pagtutuwid ng tatay, ibig sabihin siya daw ay hangal. Ngunit ang taong marunong sumusunod sa mga paalala sa kanya. Amen. Gusto ba nating maging hangal o maging marunong? Siyempre, gusto natin maging marunong. Kaya makikinig tayo sa payo sa pagtutuwid. Kaya minsan tayo nahihirapang makinig sa pagtutuwid kasi hindi pagtutuwid yung ginagawa. Paninita. Diba? So hindi mo na ngayon maintindihan kung ano yung tinatama sa'yo. Kasi sinisita ka na. May conclusion na. Amen? Pero ang pagtutuwid, may sapat na katibayan na mali siya, kaya siya tinutuwid.
Di ba? Napansin ko. Hindi sinabi nila, kundi napansin ko. Parents, di ba tayo mga patola din tayo minsan? Pag may nakaawa yung anak natin, sino yan? Sino yan? Pupuntahan natin, susugurin natin. Lalo na pag agrabyado yung anak natin. We don't investigate, right? Ang unang reaction natin, rest back. Kasi inaapi yung anak natin. Pagtatanggol natin. Correct? Pero, hindi talaga naghahanap ng sapat na katibayan. Ano ba talaga ang nangyari? Paano nangyari? Saan nagsimula? Amen? So, inaalam. Inaalam kung ano nangyari. So, sabi dito, mangmang daw pag di nakikinig ng correction. Minsan ang mga magulang, di rin nakinig ng correction sa kanilang mga magulang noon. Kaya kung paano nila palakihin ng anak, kung ano lang din yung hugot nila mula sa kanilang mga magulang. Buti na lang namatay si Jesus para sa atin. He said His word para hindi maging huli sa atin ng lahat. This is the standard, the word of God. Amen? Tingnan natin si Daniel Webster. Isang example si Daniel Webster. Sabi dito, si Daniel Webster po ay naging senador sa Amerika. Siya po ay naging congressman sa New Hampshire. Siya nag-represent sa New Hampshire. Siya po din ang nag-publish ng Compendious Dictionary of the English Language, the first truly American dictionary in 1806. So, unang-unang gumawa at nag-publish ng dictionary, English dictionary sa Amerika ay si Daniel Webster. Ito po yung sabi niya. If there is anything in my thoughts or style to commend, the credit is due to my parents for instilling in me an early love of the Scriptures. Ibig sabihin, bata pa siya, binabasahan na siya ng Bible ng kanyang mga magulang. And ni-research ko din, uma-attend po si Daniel Webster sa isang Christian church. So, sabi mo sa katabi mo, kapatid mo siya sa Lord. Ganon siya, pinalaki ng kanyang mga magulang, may Bible. Kaya, nung siya ay naging senador at siya ay nanungkulan, sa gobyerno, sabi niya, if we abide by the principles taught in the Bible, our country will go on prospering and to prosper. But if we neglect its instructions and authority, no man can tell how sudden a catastrophe may overwhelm us and bury all our glory in profound obscurity. Wala nang halaga lahat kasi masisira lang. Dahil hindi founded ng salita ng Diyos ang leadership sa pamahalaan. So ipag-pray natin ang gobyerno natin na bumalik sila. Di ba pag kami kaso, saan nanunumpa? Sa Biblia. Pero parang ano na lang, parang programa na lang. For formality's sake, yes. Pero yung essence, yung power, yung effectivity ng salita ng Diyos, hindi talaga na po-promulgate. Hindi talaga nai-spread at nabibigyan ng importansya. Si John Ruskin naman ay from London, UK. Sa kanya po nagsimula yung metikulosong pagdodrawing. An artist, art critic, amateur geologist, teacher, writer, social critic, and philosopher. Sa kanya din po nag-start yung architecture. At sabi niya, sa isang argument, the principal duty of the artist is truth to nature. Ibig sabihin, kailangan masusing, close observation, and rooting art in experience. Ano yung sabi niya?
Whatever merit there is in anything that I have written is simply due to the fact that when I was a child, my mother daily read me a part of the Bible and daily made me learn a part of it by heart. Amen. Parents, are we reading the Bible, scriptures to our children? Yung mga parents na bata pa yung mga anak nyo, you can do that. Sa mga parents na may apo na, pwedeng gawin sa apo. Never too late to start all over again kung ano yung tama. Di natin nagawa, okay yun. Sorry, Lord. Pero may time pa. Buhay pa ako. Pwede pa. Amen? Because it's all because of the grace of the Lord. Amen? So may mga great men, ang titindi ng accomplishments. Diba? At ang sabi nila, thank you sa mga magulang ko na binabasahan ako ng salita ng Diyos nung maliit pa ako. Amen? Sino dito ang mangangako na magbabasa ng scripture sa mga anak? Magte-tell ng stories, Bible stories sa mga anak. Amen? Huwag natin ipagkatiwala lang sa kids gen department. Tayo parents eh. They get everything from home. Yan, gawin natin yon inside the house. It's my suggestion. So, parents, what you practice at home will dictate your family's future. So, kailangan i-check din natin ano bang pinapractice natin sa loob ng bahay. Yan ang magiging kinabukasan ng ating pamilya. So, parents must be sensitive enough to what you are practicing at home. Kailangan ingat kung ano yung ginagawa sa bahay. Parents, everything you say and do, remember there are kids around you. May magmamasid. May nakakakita. Listening and doing the same as you did when they grow. Diba? When they grew. Sakto lang. Kaya minsan may mga magulang, nahihirapan din minsan manermon no? Kasi, back to you. Diba kaya minsan, pag nanenerman niya, alam mo, ganyan na ganyan ako nung ano eh. Ganyan na ganyan ako nung bata ako. Pareho tayo. May ganun ba conversation? Naalala ko si Paz, sabi niya, amo si Dan, may pagkamaton. Ganyan ako nung maliit ako eh. Buti na lang talaga, there is the Holy Spirit. Amen? Yung hindi natin kaya, pwede nating ihingi ng tulong sa Panginoon na tutulungan niya tayo. In raising up children, in spirit, in parenting, pagiging magulang, hindi pwedeng hindi mo kasama ang Diyos. Hindi pwedeng hindi natin kasama si Lord. Kasi hindi natin kaya na tayo lang. We need God. And kailangan nating iparana sa mga anak natin na tayo kailangan natin si Lord. Yun yung dapat ipalaki natin sa mga anak natin. At habang lumalaki sila, they also need God in their life. May presence ni Lord sa bahay. May realization sila na may Diyos na nagpapala sa pamilya. Kaya blessed ang family because there is a God who blessed them. Hindi pa huli ang lahat para ibalik natin ang pag-nurture natin sa mga anak natin sa salita ng Diyos. Minsan, ang dami natin, pag nagagalit tayo sa mga leaders natin sa church, minsan sa pastor, di ba? Minsan nasasabi mo, naririnig ng mga anak mo. Katuloy yung mga bata, galit na rin kay pastor. Tapos ginagawa mo si pastor panakot. Lagot ka pastor, lagot ka pastor. You know what? That sounds that you are a failure as a parent. That you are sounding as a failure. Why? Hindi takot sa'yo yung anak mo. Kailangan si pastor pa. Kailangan makarating pa kay pastor para madisiplina? I don't think so. Amen? Nasasaktan na ba tayo? Sama naman ako dun eh. Amen? Amen ba doon? Amen. Huwag naman yung gawing monster naman kami ni pastor.
Ay, si pastora, sige, lagot ka. Diba? We are responsible to teach them what is right. Huwag gawing monster ang pastor. Kaya tuloy paglalapitan ni pastor, ako po ganun dati ako. Meron akong ganung character na with drone. Si pastor lang bahala dyan. Sa likod lang ako, anino lang ako. Kaya malayo ako sa mga members sa church. Pero nung natutunan ko yung principle, tatay si pastor, nanay ako. Pakananay ako. Magpakananay ka. So I need to start all over again, building bridges. And tonto ako kapag ang mga tao malapit sa akin. Minsan sabi nga ni pastor, Ma, bakit ganon? Pag birthday ko, ang unti ng regalo ko. Bakit pag birthday mo, ang daming regalo? Sabi ko, ngayon lang yan, noong araw, hindi naman. Hindi nga ako napapansin ng mga tao noong araw. I did something about it. Hindi ko hinayaan na mga tao laging ganun lang. Wala sila, ayaw nila ako eh. Tanggapan na lang. Ano ka. Kung sino ko. Diba? No. You have to do something about it. Amen? Hindi laging sisi ng sisi. Putting the blame on others. Ikaw, ano mali mo? Ano dapat ayusin sa'yo? Diba? Kasi yung asawa ko eh. Yung asawa ko kasi hadlang eh. Pag-pray na natin, kunin na ni Lord. Para wala nang hadlang. Yung anak ko kasi hadlang eh. Di ako maka-attend cell group. Ano, gusto mo? Kunin na sila ni Lord? Di ba, come to think of it, kailangan nating magbigay ng panahon para makinig sa tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen? Kailangan nating magbigay ng time, quality time. O, wag gagawing monster si pastor, ha? Tsaka si pastora. Kasi yun ang na-imbibe nila sa'yo eh. Galit ka. Yan, si pastor, may magandang relo. Siguro galing sa mga tithes and offering. Grabe naman. Di ka nga nag-tithes eh. Diba, magpasalamat tayo na hindi tayo nagda-tithes. Yung pastor natin pinagpapala ni Lord. Kaya lang paano kayo? O hindi nyo yung gagawin. Diba? Kasi kayo din magbe-benefit doon sa pagsunod nyo sa Panginoon. Pero I tell you, hindi kami pababayaan ng Lord. Amen? So it's not because of your tithes and offerings that we are being blessed. The Lord bless us. Noon, nagsimula kami hanggang ngayon, pinagpapala kami ng Panginoon, sinusustain kami ng Lord. But we want also ni Pastor na kayo ipagpalain ng Panginoon. Ang tithes ay batas, ang offering ay pagmamahal. Sumunod ka ba sa batas? Paano yung pagmamahal? May pagmamahal ka ba? Pwede bang magmahal na hindi sumusunod sa batas? Di ba? How are we training our children? How are we training our children? So as early, dapat turuan na natin ng mga bata, magbigay sa Panginoon. Bakit ang mga magulang nagtataka na ang kanilang mga anak marunong nang magmura? Di ba? Meron nga akong magulang eh. Sabi nung anak, ga. Di ba? Ay, ang anak ko marunong nang magmura. Ang galing. Natuwa pa. Kasi, nagiging value yun. Pwedeng magmura sa loob ng tahanan. It is allowed inside the home. Amen? It is allowed. It is allowed mambuli. Kapal na mukha mo. Diba? It is allowed inside the home. Kaya mga bata,
Ganun na rin. So magtataka ka ba? Saan ba nila makukuha yan? Bakit magtataka kung walang ganang magsimba ang anak nyo? Kasi bawal ka ng bawal. Gusto mag-church, bawal ka ng bawal. Gusto mag-church, tsaka na. Diba? Bata pa lang, elementary, tsaka na. Aral ka muna. Di mo pa kaya yan. Nag-graduate, high school. Diba? Garal ka para matupad mo ang mga pangarap mo. Nag-college. Mas patindi ng patindi ang pag-aaral mo, kailangan mag-focus ka. Hanggang sa naging professional, di na nakuha yung culture na magsimba. Kasi laging may dahilan. Amen? Pinapahalagahan ba talaga natin ang pagsisimba? Kung pinapahalagahan natin, bakit ang dami nating schedule na pinapapasok pag linggo? Kasi every Sunday naman yan, pastora, baka kabawi naman. So that means, hindi mo talaga values. Kasi, paningit. Pag paningit, hindi values yun. Hindi mahalaga yun sa'yo kasi naisisingit lang. Bakit kayo magtataka kung ang anak nyo galit na rin sa pamunuan ng simbahan? Kasi nga kayo, nariringgang kayo ng reklamo. Naririnig na rin yung reklamo nyo, kaya ganun na rin, galit na rin sila sa church. Dumalaki sila na meron silang naririnig against the church. So minsan, nagsasalita tayo, naririnig ng mga anak natin. So let's go back to basic, and that is the Word of God. Let's go back na mag-istoryahan tungkol sa ginawa ng mga Bible heroes, mga Bible characters. Marami na ngayon sa pwedeng na i-download, di ba? Marami na sa YouTube, marami. Di ba? Pero ang natututunan ng bata, sino yun? Yung time ni Amiya, sino yun? Yung walang buhok, yung ganun lang yung buhok. Cocomelon, yan. Yung hindi kilala si Jesus, si Cocomelon, kilalang kilala. Practice to prophesy good things for your children, day in and day out. Amen? Ya, anak, diba? Attorney, doktor, diba? You prophesy, di pa sila nagkakaganon, pero ikaw, sinasabi mo na yun. Naku, ang pogi kong anak. Ang aking anak na magiging doktor. Ang aking anak na mabait. Pero may ngalit. Mabait. Kasi ayaw sabihin yung opposite. Diba? Why? Why are we doing this? Kasi gusto natin maging ganun sila. Amen? Nangangarap tayo para sa kanila. Kaya yun yung ginagawa natin. Parents, your legacy is what you have planted to your children. Di naman masama na may legacy Correct? Because legacy means it is the positive impact your life has on other people. Hindi mo naman yun sinadya. Kaya lang dahil meron kang maayos na values, na apektuhan mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, and yun din yung binavalue nila. So kahit wala ka na sa mundo, dahil yun pa rin ang ginagawa nila, ibig sabihin, nakapag-iwan ka na maayos na legacy sa kanila. May malaking impact yung ginawa mo sa kanila. So, alam ba ng buong Christian family ang day and night meditation ng Word? Alam ba sa family natin na, meditate on the Word of God day and night? Joshua 1:8, alam ba yan ng pamilya natin? Yung Joshua 1:8? Amen? Alam ba ng pamilya natin yung pray without ceasing? Naalala ko yung mga anak ko nung araw, pag may takot, kapag may
ano yan, kailangan ng tuition, pambili ng project, kung ano-ano. Si anak, pray lang tayo. Diba? Anak, pray lang. Pag natatakot, pray lang kay Jesus. Kasi tinuturo mo siya sa mas makapangyarihan. Tinuturuan mo siya laging tumawag sa Diyos. Amen? Tuturuan natin sila tumawag sa Diyos. Alam ba ng Christian family yung walking with Jesus every day? Diba? Sana maituro natin sa mga kids yun, no? Walking with Jesus, walking every day. Diba? Maganda yun, yung kantang yun. Kasi, ano yun eh. Tinuro yun sa amin nila nanay nung araw eh. Walking with Jesus every day. Amen? So, alam ba natin yung walking with Jesus every day? Ibig sabihin, Lord, tama ba tong desisyon ko, Lord? Di ba lagi tayong tumatawag sa Panginoon? Hindi yung laging pala desisyon. Pag may ginawa na, tapos sasabihin na lang, Lord, i-bless mo ako. May ginawa ka na, tapos sasabihin mo sa Lord, i-bless. Di mo nga sure kung tama yung ginawa mo. Hindi mo sinasangguni. Hindi natin nasasangguni sa Panginoon. Alam ba ng Christian family yung walk with faith? Na-find out ko, nagre-research ako, nagbabalitaktakan kami ni Pastor tungkol dito eh. Wala talagang may title ng spiritual parents. Wala talagang title na ganon yung spiritual parents. Meron spiritual leaders. Di ba? Pero merong spiritual parenting. Kasi biological, connected tayo sa ating magulang by blood. Pero, spiritually, meron tayong mga pastor or mga cell leaders, spiritual guides. We are connected to them by the Holy Spirit. Kasi yun ang sabi, one Spirit. Amen? One Holy Spirit. Pero hindi ikaw yung nag-anak doon. Amen? The Holy Spirit. Ang nagpa-born again doon, hindi ikaw. Pakisabi sa katabi mo, baka mamaya sabihin mo, ibo-born again ko naman, ha? Pastor, meron akong crush eh. May nanliligaw sa akin. Hindi Christian. Gusto mo. Biglang sinabi mo, Pastora, ibo-born again ko na lang. Diba? Pakisabi sa katabi mo, wala kang ibo-born again, si Lord magbo-born again. Amen? Baka mamaya may bino-born again kayo, ha? Delikado yan. So meron lang tayo, father in faith, mother in faith. Diba? Kasi meron silang guidance sa atin tungkol sa ating pananampalataya. Parents, what you have prepared in the table will determine your children's health. Yung pangkalusugan, anong pinapakain mo sa mga anak mo? Pinapahalagahan mo ba ang kumain ng sabay-sabay sa hapagkainan? Yun yung pinapractice namin sa bahay. Kaya minsan, pag ako'y inaantok, lalo na po ngayon, medyo may medications ako na nakakaantok. Yan, napapaalala sa akin ni Dean pag pumupunta sa bahay. Ma, sabay-sabay tayo! Oo nga. Kahit medyo lungay-ngay na ako, babangon ako. Kasi yun naman talaga yung ginagawa namin. Kailangan may kwentuhan. Ang hirap nung kumakain kayo, iba-iba kayong oras, tas walang kibuan. Mga bagong kasal dito, mga bagong nagpapamilya. Gawin natin itong practice. Napakaganda, napaka-healthy. Na kung hindi kaya dahil nagtatrabaho, kahit yung dinner or yung breakfast, basta merong time talaga na magkakasabay-sabay. Magkukumustahan sa isa't isa. Anak, kumusta? Kumusta school? Diba, pag medyo sumibangot yan, naku, may problema to. Sige, usap tayo mamaya. Diba? It determines our health, our children's health. Meron bang sabay-sabay na pananalangin sa pamilya? Meron bang ganon? Do we practice that? Kahit bata pa po yan.
matututunan niya po yung practice ng pananalangin at paglapit sa Diyos. Mayroon bang family devotion? Devotion, magkakasama, prayer, magkakasama. Kahit once a week lang, kung talagang sobrang busy. At least, you do that as a family. Amen? You do that as a family. Every day is a chance to learn to be responsible and accountable. Ito na po yung conclusion ko. In all we do. May we be parents or children, learning from God's Word equips us to value and nurture relationships. So it's never from our ability na maging magulang. Sinong tataas ang kamay sabihin na siya magaling siyang magulang? Never siyang nagkamali bilang magulang. Huwag po nating pagwiwikaan ng mga anak natin na wala kang utang na loob. Huwag po natin silang pagwiwikaan na ganun. Kasi hindi po natin sigurado paano natin sila pinalaki. Hindi po tayo ganun ka-confident kung paano natin sila pinalaki. But thank God, amen, salamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng pagkakataong magbago. At ayusin ang mga bagay na ginawa natin na hindi maayos. Can we all stand? So handle the feelings of the children always with tender, loving care. Biologically, pwede tayong mag-practice sa bahay. Unti-unti. Huwag mong pilitin. Meron kasi ako nakitang mga magulang eh. Bago tayo mag-almusal, mag-devotion muna tayo. Tapang. Hadahon ni devotion ang haba. Yung mga bata, inaantok na. Tapos yung sopas, malamig na. Yung kape, malamig na. Tapos sisermonan isa-isa. Ikaw, hindi mo ginawa yung sabi ng Bible. Ganto, ganyan. So, hindi nila mamahalin ng Biblia dahil sa'yo. Amen? Pero kung aamin tayo na, anak, mahirap maging magulang. Pero buti na lang, tinubos tayo ng Panginoong Hesus. At meron tayong Biblia na pwede nating balik-balikan. Paano natin patatatagin ang ating pamilya. Mga anak, wag sisihin ang mga magulang. May mga times na nakita nyo maraming mali sa magulang nyo, pero huwag nyo silang sisihin. Be thankful to God that they are your parents. Kasi lumaki kayo ng ganyan. Somehow, naging responsible sila sa pag-raise up sa inyo. At dahil kayo din may mali, ganun din sila. Ang hirap maging magulang. Dami nilang mali. Pero dahil may relasyon na kayo ngayon sa Lord, kaya nyo na silang tulungan. Amen? Tutulungan nyo sila. May ambag na kayo. May tamang ambag na kayo sa pamilya. I want all of you to close your eyes. And I want you to declare forgiveness sa pamilya mo na sa tingin mo, sinaktan ka. Sa tingin mo, sa pamilya mo, nagalit ka pa rin hanggang ngayon. Nainis ka pa rin hanggang ngayon. I just want you to make a decision right now to release everything to the Lord. Maaring hindi mo kaya, pero allow the Holy Spirit to intervene in your heart. Lord, help me to forgive. Help me na ilaban ang galak na galing sa'yo para sa pamilya. Huwag nating hayaan na nakawin ni Satan ng tuloy-tuloy ang kaligayahan, ang kasiyahan sa loob ng pamilya. God never meant that the family would suffer loneliness for so long. We may be lonely kasi merong mga loss. We may be lonely kasi may mga brokenness. Pero ang intensyon ng Panginoon, turuan tayong makabalik sa tama.
upang kapag tama na, ma-enjoy natin at umapaw ang kaligayahan at kasiyahan sa pamilya. When God is happy with us, it becomes our strength. The joy of the Lord, dahil nagagawa natin yung kalooban niya, is our strength. The joy of the Lord is our strength. And we need to make the Lord happy. Hindi pa-impress, kundi pagsuko sa Kanya. Just close your eyes right now. At the count of 3, I want you to declare, release, paghingi ng tulong sa Panginoon, or kung kaya mo na, then you go and forgive. Because that is a command. Leave everything to the Lord. Kaya natin kasi tutulungan tayo ng Holy Spirit. He will empower us. The count of 3, 1, 2, 3, go. Come on, release it to the Lord. Nasisisi mo bang magulang mo kasi pinilit ka sa kurso na ayaw mo? Hindi ka na kayang pag-aralin, kaya napuwersa ka magtrabaho, pero may galit ka sa puso mo. Kahit gusto mong tulungan ang pamilya mo, may galit ka sa puso mo. May panghihinayang ka ba dahil may mga nakawalang pribilehiyo sa iyo dahil sa sinabi ng magulang mo o sa pabor para sa mga kapatid mo? Pakiramdam mo unfair. Come on and release it to the Lord right now. Actually, yung handle with care, only Jesus can do that. Pero dahil sinabi niya, all authority in heaven and on earth has been given me, therefore go. Ibig sabihin, tinataya ng Panginoon, nakakayanin din natin dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Lord, we offer our heart to you. Marami kaming pagkukulang bilang magulang. Marami din kaming naging pagkukulang at paglapastangan sa aming mga magulang nung kami ay mga bata pa. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami, Lord. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na may pag-asa pa. Nababalik ang sigla sa bawat pamilya. Nababalik ang masayang pag-uusap sa bawat pamilya. Dahil sa iyo, Panginoon. Ikaw ang gagawa. Dahil ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat. Lahat ng di namin kaya, Lord. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami na maging inspirasyon sa iba, na magtaguyod ng matibay na pamilya, kung saan ang sentro ay ang Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Salamat, Lord, sa aming mga magulang. Can you thank the Lord for your parents? Thank you, Lord, for they are the perfect parents for us. Kahit marami silang mali, hindi nila kami pinabayaan. Kahit hirap sila, nandito kami ngayon, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanila. Tulungan niyo po kami makapag-express din ng pagmamahal sa kanila, Panginoon. Mula sa pag-ibig mo sa amin. Yun lang ang dumaloy sa amin, Panginoon. Sa pamilya namin. Let's offer our families to the Lord. Just make a gesture na parang meron kang inaalay sa Lord sa oras na to. Just raise your hand to God. And let us offer our family from A to Z. Lord, I offer my family to you. Come on. Pag-pray mo ngayon sa Panginoon. Lord, na-offer ko ang family ko. Sabi mo,
if we believe in the Lord Jesus Christ, kami at ang aming buong sambahayanan ay maliligtas. Yeah, we offer this family and claiming that verse, Lord. At ang buong sambahayanan ay maliligtas. We're claiming that, Lord. We're claiming that, Lord. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.